Winika ng isa sa mga kasamahan nito kung sino raw ang napili ng hari upang pakasalan si Yuyu. Tumugon naman ang hari at sinabing matapos daw ang mahabang kompetisyon ay kitang-kita naman daw ang pinakitang lakas at galing ni Xian Tan kumpara sa couple na si Cheng Mingxiang kung saan ay sinang-ayunan naman ito ng kanyang mga kasamahan. Sino raw ba ang mag-aakala na ang pamilyang Changyang na mula sa pagbagsak ay sisilang ng isang henyo tulad ng ating bida? Kung kaya't kanilang napagdesisyonan na si Xian Tan ang ipapakasal kay Princess Yuyu at winika naman ng hari na gusto niya raw na pakasalan ni Xian Tan ng Changyang family ang kanyang anak. Lumipat naman ang eksena sa loob ng principal's office kung saan ay naruroon ang principal at sila Xian Tan. Winika ng principal habang ito ay gulat na hindi raw siya makapaniwala kung paano nila natalo ang halimaw na 4th class monster, kung saan ay matapos itong galitin ng elder brother ni Xian Tan na si Changyang Hu tungkol sa pagiging pangit nito ay lumabas ang kanyang pisikal na anyo at aksidenteng napatumba ni Taita habang ito ay natutulog. Tumugon naman si Xian Tan at winikang nagpapasalamat daw siya sa kanyang elder brother sapagkat dahil dito ay nawala ng kontrol sa kanyang kapangyarihan ng halimaw dahil sa galit nito, kung kaya't kanya itong napaslang. Winika naman ni Changyang Hu na pagdating raw sa pang-iinis ng kalaban ay asahan na raw na siya ay magaling rito. Matapos nilang mag-usap-usap ay idineklara ng principal na si Xian Tan ang tatanghalin na kampyon sa kompetisyon at nagpasalamat na rin ito dahil madali lang nila neresolba ang problema na kanilang kinakaharap. Makalipas ang ilang oras ay agad na rin bumalik sila Xian Tan sa lugar ng kompetisyon at mula roon ay inanunsyo ng principal na si Xian Tan ang nanalo sa kompetisyon, kung kaya't magmadali na raw na magsialis ang mga estudyante at gamutin na rin ang mga napinsala. Samantala, si Cheng Mingxiang naman ay hindi makapaniwala kung kaya't kinwestiyon nito ang principal na nandaraya raw sila Xian Tan at bakit ito ang tinanghal na panalo. Sumagot naman ang principal habang may nagagalit na ekspresyon kung saan ay kung nais raw nitong magreklamo ay pumunta na lamang siya sa kanyang opisina. Natahimik naman dito si Cheng Mingxiang habang pinagpapawisan sa sinabi ng principal. Sa kabilang banda naman ay nagmamadali ng inutusan ng vice principal na gamutin lahat ng mga napinsala at ang iba naman ay maaari ng magpahinga. Habang patungo sila Xian Tan sa isang tolda ay agad naman na lumapit si Yuyu kay Xian Tan at winika na kanina niya pa raw ito hinahanap. Tumugon naman si Xian Tan at kinamusta nito ang mga sugat na kanyang natamo. Sumagot naman si Yuyu na ayos na siya at wala na dapat siyang ipag-alala. Ngunit bago raw sila maghiwa-hiwalay ay nais niyang magpasalamat sa ating bida sa pagliligtas nito sa kanya sa kagubatan. Mula roon ay humingi ng tawad si Yuyu sa mga nagawa niya sa ating bida habang namumula pa ito at tila nahulog na siya kay Xian Tan. Bago sila maghiwalay ay agad na nagpakilala ang dalawa sa isa't isa at nakipagkamay. Subalit, nang malapit na sanang magpang-abot ito, ay bigla namang dumating ang master ni Yuyu kung saan ay winika nito kay Xian Tan na huwag daw magpakasaya ang ating bida sapagkat nagsisimula pa lamang ang kanyang kalbaryo. Tinawag naman si Yuyu ng kanyang master upang magmadaling umalis at sumama sa kanya. Habang papalayo sila, si Yuyu ay nabubulol pa habang humihingi ng tawad kay Xian Tan. Sa isip-isip ni Xian Tan, hindi raw ba ito nakakapagsalita ng maayos dahil nabubulol-bulol pa ito. Damako naman tayo sa kaganapan matapos ang kompetisyon, kung saan ay nasa isang silid sina Xian Tan at Taita. Habang kumakain si Taita, nagrereklamo ito dahil hindi raw maalala ng babaeng kanilang iniligtas sa kagubatan ang mga pangyayari, at inakala niya raw na magkakaroon na siya ng panibagong kaibigan. Winika naman ni Xian Tan na huwag daw malungkot si Taita dahil malaki naman ang kanilang napanalunang premyo, kung kaya't hintayin na lamang raw nila ang kanyang elder brother dahil mayroon daw itong dalang malaking balita. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, dumating ang elder brother ni Xian Tan at dali-daling binuksan ang pinto habang tuwang-tuwa na sinisigaw ang magandang balita. Ang premyo na makukuha ni Xian Tan ay isa raw magandang babae at kanya itong papakasalan, ngunit hindi naman dito interesado ang ating bida. Winika ni Xian Tan na hindi pa raw niya ito nakikita at nakikilala, kung kaya't hindi niya ito matatanggap at wala siyang pakialam kahit isa pa itong prinsesa. Sumagot naman si Changyang Hu na kapag ito ay kanyang napakasalan, maaaring siya ang maging hari sa hinaharap. Subalit, ninas lamang dito ang ating bida at winikang wala naman raw siyang pakialam sa pagiging hari at bakit raw iba ang magpapasya sa kanyang papakasalan. Agad na umalis ang ating bida matapos pag-usapan ang tungkol sa pagpapakasal at winikang nakakainis raw ang ganitong klase ng kasal.
Nang balak pa sanang habulin ni Chang Yang-hu si Xian Tan upang pigilan ito dahil isa raw itong kawalan ng respeto sa hari, hindi na niya naabutan si Xian Tan. Lumipat naman ang eksena kung saan sa isang lugar ay nag-uusap si Yu at ang kanyang master tungkol sa posibilidad na pumayag si Xian Tan sa pagpapakasal, kahit hindi niya alam na siya si Princess Galen. Tumugon naman ang master nito na ang Chang Yang family raw ay siguradong papayag dahil isa raw itong malaking oportunidad. Habang nag-uusap ang dalawa ay agad na nagtago ang master nang makitang dumating si Xian Tan at naiwan ang dalawa kung saan ay kanilang napag-usapan ni Yu kung papayag raw ba ito na pakasalan ang prinsesa. Ngunit tumugon lamang si Xian Tan na hindi pa siya interesado dito dahil mga bata pa sila. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, subalit, sa kabilang banda naman, habang wala si Xian Tan, tumungo pala si Cheng Mingxiang kung saan naruroon ang elder brother ni Xian Tan at ginugulpi ito habang pinapaamin kung nasaan raw si Xian Tan. Sinabi nito na kung hindi niya sasabihin ay siya raw ang unang mamamatay. Nagsimula ang eksena kung saan, sa isang parte ng Kagarth Academy na napapalibutan ng puno, ay naruroon si Chang Yang-hu at Cheng Mingxiang kasama ang mga alagad nito. Habang si Chang Yang-hu ay nakaluhod at duguan dahil sa panggugulpi ni Cheng Mingxiang, winika ni Chang Yang-hu na desisyon na raw ng hari ang pagpapakasal ng prinsesa kay Xian Tan at sa tingin raw ba nito na, sa pamamagitan ng pagpatay niya kay Xian Tan, ay mapapakasalan na niya ang prinsesa. Tumugon naman si Cheng Mingxiang at sinabing siya raw ang young master ng Huayon sect na may tinataglay na pambihirang lakas, at siya lang ang nararapat na pakasalan ang prinsesa. Dagdag pa nito na isang malaking pagkakamali ang naging desisyon ng inutil na hari sa pagpapakasal ng prinsesa kay Xian Tan. Sumagot naman si Chang Yang-hu na hindi raw maaaring kumilos si Cheng Mingxiang ng ganito sa loob ng academy dahil hindi ito palalagpasin ng principal. Mula roon ay nagalit si Cheng Mingxiang at inihanda nito ang kanyang atake sa kanyang kaliwang kamay at inipon ang aura. Sabay winikang ang kanyang ama raw ay inimbitahan ng principal at vice principal na tumungo sa kanilang sect at walang sino man ang makakapagligtas kay Chang Yang-hu. Ngunit, sa kabilang banda naman ay naghanda na rin si Chang Yang-hu ng kanyang atake kung saan ay inipon nito ang kanyang aura sa kanyang dalawang kamay at winikang hindi na siya umaasa na may magliligtas sa kanya, subalit huwag raw kalimutan ni Cheng Mingxiang na ang kanyang saint power attributes ay earth type. Matapos magsalita ni Chang Yang-hu, ay agad niya ring inatake si Cheng Mingxiang kasama ang mga alagad nito, kung saan ay gumawa si Chang Yang-hu ng atake mula sa kinatatayuan nila Cheng Mingxiang gamit ang kanyang kapangyarihan at biglang lumabas ang mga naglalakihang bato paitaas, tungo kay Cheng Mingxiang. Habang si Cheng Mingxiang ay nasa itaas, agad niyang napansin si Chang Yang-hu na nagmamadaling tumatakas, kung kaya't mabilis niya itong inatake mula sa malayo gamit ang kanyang aura. Tinamaan naman si Chang Yang-hu mula sa kanyang likuran, at sa lakas ng atake ay halos lumipad ito. Habang, sa kabilang banda naman ay dali-daling tumungo ang mga alagad ni Cheng Mingxiang upang puntahan si Chang Yang-hu. Matapos matamaan si Chang Yang-hu ng atake ni Cheng Mingxiang, ay nagtamo ito ng pinsala sa kanyang likuran, at sakto rin na naroon na sa kanyang harapan ang mga alagad nito. Agad naman na lumingon si Chang Yang-hu sa kanyang harapan at dumipensa, habang winika naman ng mga alagad ni Cheng Mingxiang na ang academy raw ay hindi magandang lugar upang pagtaguan. Mula roon ay naghanda na rin ang mga ito upang umatake. Subalit, mabilis naman itong inatake ni Chang Yang-hu gamit ang kanyang braso, na sa sobrang lakas ay tumilapon pa itaas ang isang alagad, at ang isa naman ay tinamaan sa leeg. Inutusan naman ni Cheng Mingxiang ang isa niyang alagad na huwag raw hayaang makatakas ito at magmadaling sundan. Lumipat naman ang eksena kung saan si Xian Tan at Yu ay patuloy pa rin sa pag-uusap tungkol sa pagpapakasal ni Xian Tan, kung saan ay winikan ni Yu na huwag madaliin ng ating bida ang tumanggi sa pagpapakasal dahil naiiba raw si Princess Galen, kumpara sa inaakala ni Xian Tan tungkol rito. Habang si Yu ay medyo kinikilig-kilig pa, ay tinanong naman ni Xian Tan kung kilala raw ba nito ang prinsesa o isa ba siya sa miyembro ng mga royal family. Tumugon naman si Yu at winikang malalaman rin naman daw ito ni Xian Tan kalaunan, kung kaya't agad na rin itong nagpaalam kay Xian Tan at umalis habang may masayang mga ngiti sa kanyang mga labi. Habang papalayo si Yu ay sa isip-isip ni Xian Tan, mula raw sa nakaraan niyang buhay hanggang ngayon ay hindi niya pa rin maintindihan ang pag-uugali ng mga babae. Ngunit, sa gitna ng kanyang pag-iisip ay may isang malakas na pag-atake ang naramdaman ni Xian Tan mula sa kanyang likuran, na sa lakas nito ay kitang-kita ang tila kidlat na aura, na ikinagulat ng ating bida. Mabilis naman na napalingon si Xian Tan sa lugar na pinanggalingan ng pag-atake,
kung saan ay kanyang naramdaman ang sari-saring enerhiya mula sa pinanggalingan ng malakas na aura. Sa kabilang banda naman ay pinakita si Chang Yang-hu, na bagbog sarado at duguan matapos matamo ang mga atake mula kay Cheng Mingxiang. Nagsalita naman si Cheng Mingxiang at winikang maghanda na raw ito upang makipaglaro. Mula roon ay naghanda na itong umatake patungo kay Chang Yang-hu, kung saan ay sinabi pa nito na iyon na raw ang katapusan ni Chang Yang-hu. Mabilis naman na sumugod si Cheng Mingxiang kay Chang Yang-hu. Ngunit, sa hindi inaasahan, ay may biglang umatake sa kanyang inihandang atake, at madali lamang ito na napawalang bisa. Nagulat naman si Cheng Mingxiang sa nangyari at ito ay nagtaka kung sino ang may gawa ng pag-atake na iyon. Sakto naman na dumating si Xian Tan at dali-daling tumungo kay Chang Yang-hu, ang kanyang elder brother, kung saan si Xian Tan ang may gawa ng pag-atake patungo kay Cheng Mingxiang. Matapos makalapit ni Xian Tan sa kanyang elder brother, ay agad niya itong tinanong kung ayos lang ito. Sumagot naman si Chang Yang-hu, kung saan ay pinapatakas na niya ito sapagkat nais siyang paslangin ni Cheng Mingxiang. Dagdag pa niya na magmadali na ang ating bida na hanapin ang principal. Sumingit naman si Cheng Mingxiang sa pag-uusap ng dalawa, habang ito ay natutuwa pa at tinuturo si Xian Tan, dahil kusa na raw itong nagpakita sa kanya. Winika rin niya na kung papatayin niya si Xian Tan, ay mapapasa niya na si Princess Galen. Mula roon ay nagalit si Xian Tan sa sinabi ni Cheng Mingxiang. Sa kabila raw ng pagiging baliw ng kanyang elder brother, ay sinakripisyo naman ito ang kanyang sariling buhay upang maibigay lamang kay Xian Tan ang third-class monster core. Isa pa, ay pinaramdam rin ng kanyang elder brother ang pagiging parte ng isang pamilya, bukod sa kanyang ina. Habang pinapalabas ni Xian Tan ang kanyang aura at may seryosong ekspresyon, ay winika niya na iyon raw ang dugo ng kanyang elder brother, at ang dugong iyon ay dapat rin pagbayaran ng dugo sa dugo. Agad na tumingin ng may galit si Xian Tan tungo kay Cheng Mingxiang at sa mga alagad nito, at kanyang pinalabas ang kanyang nag-uumapo na aura, habang isinisigaw na sino sila upang saktan ang kanyang elder brother. Nararapat lang raw na sila ay mamatay. Dagdag pa ni Xian Tan, na ngayong araw na ito, ay mamamatay si Cheng Mingxiang. Nabigla naman si Cheng Mingxiang at ang mga alagad nito sa pinakita ni Xian Tan na nag-uumapaw na aura. Sa isip-isip niya, siya raw ang young master ng Huayun sect, kaya bakit raw ba siya natatakot sa isang freshman tulad ni Xian Tan? Pinakita naman kung paano pinagpapawisan si Cheng Mingxiang, kung saan ay tila nag-aalangan na ito. Ngunit, sa huli ay ipinagsawalang bahala niya ang kanyang takot at naglabas din ng aura upang labanan ang ating bida. Galit na sumugod si Cheng Mingxiang, habang ang kanyang mga kamay ay nagliliwanag ng isang malakas na enerhiya, kasabay ng kanyang pagsigaw ng Meteor Slicer. Sa isang iglap, ang kanyang mga kuko na puno ng enerhiya ay bumagsak pababa, handang hatiin si Xian Tan sa isang mabilisang pag-atake. Ngunit hindi natinag si Xian Tan at inilabas ang kanyang sandata. Habang hawak ang kanyang Saint Sword, ay mabilis siyang naghanda sa pag-atake ni Cheng Mingxiang at winikang akala raw ba ni Cheng Mingxiang ay siya ang pinakamalakas sa Kargath Academy. Mabilis na rin sumugod ang ating bida tungo kay Cheng Mingxiang, at ipapakita raw niya sa kupol na ito ang totoo niyang lakas at kapangyarihan. Matapos nilang maghanda at sumugod, ay nagsalubong na ang kanilang mga atake, kung saan ay sa lakas ng kanilang salpukan ay kitang-kita ang mga aura na nagkalat sa paligid. Habang nasa kalagitnaan sila ng paglalaban, ay nagulat si Cheng Mingxiang nang makita kung paano ni Xian Tan napigilan ang kanyang atake sa pamamagitan ng kanyang Saint Sword. Sa isip-isip niya, habang hindi niya maunawaan kung paano nangyari, na ang ating bida ay kaka-breakthrough pa lamang sa Saint Realm, ay kanya nang nakokontrol ng maayos ang kanyang Saint Power. Sa pagtataka ni Cheng Mingxiang, ay kasunod nito ang pagwasiwas ni Xian Tan sa kanyang Saint Sword, at madali niya lang na napawalang bisa ang atake nito. Sa nagagalit na ekspresyon ni Xian Tan, ay agad itong umatake mula sa ibaba, habang pinapalabas ang kanyang aura upang patamaan si Cheng Mingxiang ng kanyang atake. Subalit, maswerte naman na bahagyang nakaiwas si Cheng Mingxiang sa kanyang atake, kung kaya't tumungo ang pinakawalang atake ni Xian Tan sa mga puno dahilan ng pagkaputol nito sa dalawang parte. Ngunit sa pag-iwas ni Cheng Mingxiang, ay tinamaan siya ng atake ni Xian Tan kahit ito ay kanyang naiwasan. Mula roon, ay hindi makapaniwala si Cheng Mingxiang, dahil hindi man lang niya ito namalayan. Kung kaya't agad rin humanda ng atake si Cheng Mingxiang upang gantihan ang ating bida, at inipon ang kanyang aura sa kanyang kaliwang kamay. Ngunit, mabilis lang ito na iwasan ni Xian Tan. Sa kanyang ikalawang atake,
ay muli na naman itong naiwasan ng ating bida, at agad si Xian Tan pamwesto sa likod nito. Mula sa likod ng kupol na si Cheng Mingxiang, ay winasiwas ni Xian Tan ang kanyang Saint Sword at pinatamaan ito sa kanyang likuran, kung saan ay tumagas ang dugo dahil sa natamo niyang atake. Sa ginawang atake ni Xian Tan, ay takang-taka si Cheng Mingxiang, habang tumatagas pa ang dugo nito. Agad itong lumingon kay Xian Tan at winikang bakit raw bawat ginagawa niyang atake, ay tila nahuhulaan ng ating bida at hindi niya ito mapatamaan. Nagsalita naman si Xian Tan nang may seryosong tingin kay Cheng Mingxiang, habang lumalabas ang aura sa kanyang katawan, at sinabing naging mapagpatawad raw siya sa mga ginagawa nito, at ayaw niyang pumatay ng sinuman. Subalit ngayong araw ay naiiba. Matapos magsalita ni Xian Tan, ay mas lalo niya pang pinatindi at pinalakas ang kanyang pagpapalabas ng aura at itinutok ang kanyang Saint Sword kay Cheng Mingxiang. Habang galit na galit si Xian Tan, ay winika niya na hindi niya mapapatawad ang pananakit ng mga kupol sa kanyang elder brother. Saad pa niya na dapat na raw mamatay ang mga ito. Agad na pinakawala ni Xian Tan ang kanyang atake. Isang was-iwas ng kanyang sandata ang nagpakawala ng maraming sword slash na kumalat sa paligid. Mabilis namang dumpensa si Cheng Mingxiang, ngunit wala itong naging silbi, dahil tinamaan pa rin siya sa maraming parte ng kanyang katawan. Muling umatake si Xian Tan kay Cheng Mingxiang, at sa ikalawang pag-atake nito, ay tumilapon si Cheng Mingxiang habang patuloy pa rin na pinakakawala ng ating bida ang maraming sword slash. Sa pagbagsak ni Cheng Mingxiang, ay nilapitan ito ni Xian Tan at nagtanong kung ano raw ba ang silbi ng tawaging Young Master ng Huayon Sect at ang tawaging pinakamalakas sa buong Kargath Academy, kung madali niya lang naman itong mapapatay. Mula roon, ay unti-unting natakot si Cheng Mingxiang, dahil imposible raw ito. Kanyang naalala ang mga nakaraan sa Huayon Sect, kung saan noong siya ay bata pa lamang, ay madali niyang natutunan ang mga teknik at paghahawak ng sandata. Madalas din niyang binubuli ang mga mahihina at naalala niya rin na madali niya lang natatalo ang kanyang mga nakakalaban at mabilis na napapatumba. Dahil raw sa kanyang tinataglay na lakas, ay hindi lang siya maaaring maging patriarch ng kanilang sekta, kundi maaari rin siyang maging hari ng isang bansa. Magmula noon, ay pinangarap na ni Cheng Mingxiang na maging hari ng isang bansa. Kung kaya't habang ito ay natatakot at duguan, ay sinasabi niya na siya ang hinaharap ng Huayon Sect at magiging hari. Dagdag pa niya na siya raw ay isang genius at hindi siya maaaring matalo. Matapos maalala ni Cheng Mingxiang ang kanyang ninanais, ay mabilis niyang inutusan ang kanyang mga alagad na sabay-sabay na umatake upang paslangin si Xian Tan. Saad pa niya na sa dami nila ay madali lamang nilang matatalo ito, at magbibigay siya ng malaking pabuya kapag napaslang nila ito. Agad namang sumunod ang mga alagad ni Cheng Mingxiang, ngunit tumugon lamang si Xian Tan na naiiba raw ang kanyang lakas. Mula roon, ay naghanda na rin siya sa pag-atake. Matapos maghanda ni Xian Tan, ay mabilis niya ring pinakawala ng kanyang atake sa mga alagad ni Cheng Mingxiang, sabay sinabing kakaunting tao lamang ang makakapantay sa kanyang lakas. Sa pinakawalang atake ni Xian Tan, ay kitang-kita ang mga nagkalat na sword slash sa kanyang kapaligiran, kung saan ay mabilis lang na pinabagsak ni Xian Tan ang mga alagad nito sa isang atake. Subalit, sa kabilang banda, ay nagbanta si Cheng Mingxiang sa ating bida. Winika niyang magaling raw si Xian Tan at malakas, ngunit hindi raw ba ito nag-aalala sa kanyang elder brother. Sabay hawak nito sa ulo ni Chang Yanghu. Pahabol pa niya na kung ayaw raw masaktan ni Xian Tan ang kanyang elder brother, ay putulin nito ang kanyang kanang braso. Natahimik lang naman si Xian Tan habang seryosong nakatingin kay Cheng Mingxiang. Muling nagsalita si Cheng Mingxiang at minamadali nito ang ating bida sa nais niyang gawin. Subalit, sa bilis ng pangyayari, ay biglang may sword slash na lumitaw at mabilis itong tumama sa mga puno sa likod ni Cheng Mingxiang. Sa lakas nito, ay nahiwa ang mga ito sa gitna. Nabigla naman si Cheng Mingxiang sa nangyari, kung saan ay tinamaan siya ng atake ni Xian Tan sa kanyang kanang braso. Habang si Xian Tan naman ay agad lumapit kay Chang Yanghu upang sagipin ito, at winikang, braso raw ba ang nais nito, kung kaya't braso rin ang kanyang inatake. Nataranta naman si Cheng Mingxiang matapos magtamaw ng pinsala mula kay Xian Tan. Pinagbantaan niya ito na hindi raw ito pahihintulutan ng kanyang ama, kung kaya't mananagot raw ang buong Changyang family. Sumagot naman si Xian Tan, na kung papatayin niya raw ito ngayon, ay wala namang makakaalam. Sa mga sinabi ni Xian Tan, ay natakot si Cheng Mingxiang at agad na tumakbo palayo,
habang nagsisisigaw upang humingi ng tulong. Maswerte namang may nakarinig ng sigaw ni Cheng Mingxiang, kung kaya't naramdaman din ng ating bida ang mga gurong paparating. Sa pagdating ng mga ito, ay mabilis namang humingi ng tulong si Cheng Mingxiang sa mga guro upang panagutin si Xian Tan. Matapos dumating ng mga guro, ay napag-isipan ni Xian Tan na hindi niya ito mapapaslang ngayon, kung kaya't mabilis niyang binuhat si Chang Yanghu sa kanyang likuran, at mabilis na rin siyang tumakas. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng kuweba, ay naruroon sina Xian Tan na nagtatago. Sakto rin naman na nagising na si Chang Yanghu, at nagulat ito nang makitang katabi niya ang kanyang fourth brother, o younger brother, na si Xian Tan. Agad namang bumangon si Chang Yanghu mula sa pagkakahiga, at winikang, mukhang sila raw ay napatay ng mga kupal, at kung sila ba ay napunta na sa underworld. Habang si Chang Yanghu ay mangiyak-ngiyak, ay humihingi ito ng tawad kay Xian Tan. Aniya, napakabata pa raw nito upang mamatay dahil sa kagagawa ni Cheng Mingxiang, at hindi raw siya mamamatay ng payapa kung mangyayari ito. Sakto rin namang nagising si Xian Tan, habang si Chang Yanghu naman ay ninanais na maging isang multo upang makapaghiganti. Subalit, kinontra lamang ito ni Xian Tan, dahil siya raw ay buhay pa. Dagdag pa niya, ginulpi na niya si Cheng Mingxiang bago pa sila tumungo sa kanilang kinaroroonan. Sa kanilang pag-uusap, ay napansin ni Chang Yanghu ang kanyang katawan. Agad itong nagtanong kung ito raw ba ay dugo. Ngunit, sumagot lamang ang ating bida na ito ay isang prutas na kanyang inilagay sa katawan nito upang tumigil ang pagdurugo. Nagtanong naman si Chang Yanghu kung paano raw natalo ni Xian Tan si Cheng Mingxiang. Tumugon naman si Xian Tan na dinurog niya raw ang braso nito. Gulat na gulat naman si Chang Yanghu, at halos may suka ang kanyang kinain. Wika pa niya, hindi raw ito mapapatawad ng master ng Huayun Sect, sapagkat si Cheng Mingxiang ay ang nag-iisang anak ng master. Kung kaya't inutusan niya si Xian Tan na magmadali ng tumakas. Hindi naman sumang-ayon dito si Xian Tan, dahil pagbubuntungan ng galit ng Huayun Sect ang kanilang Changyang family. Isa pa, ay naruroon ang kanyang ina. Winika naman ni Chang Yanghu, na ang vice principal at principal raw ay nasa Huayun Sect, at wala raw makakapanakit sa kanila sa kabila ng kanilang ginawa. Mula roon, ay nagkaroon ng plano si Xian Tan kung paano malulusutan ang mga problema, habang ang kanyang mga mata ay tila may binabalak gawin. Nagsimula ang eksena sa isang silid sa lugar ng Huayun Sect kung saan ay naruroon ang principal at vice principal kasama si Master Cheng ng sekta. Tinatanong naman ng principal si Master Cheng kung inimbitahan lang raw ba sila sa Huayun Sect upang uminom at magsaya. Winika naman ng vice principal na kung wala naman silang ibang gagawin ay maaari ba na pwede na silang umalis sapagkat marami pa silang aasikasuhin sa academy. Tumugon naman si Master Cheng na kakarating lang raw nila at huwag silang magmadaling umalis dahil wala naman raw nangyayaring masama sa academy, dagdag pa niya na kung sakali man na mayroon ay hindi naman sila konektado rito. Nagkatinginan naman ang dalawa dahil sa sinabi ni Master Cheng at nagtataka kung kaya't pabulong silang nag-usap tungkol kay Cheng Mingxiang na maaari kayang binabalak ni Cheng Mingxiang na saktan si Xian Tan. Sumagot naman ang vice principal nang may pagtatanong kung magagawa ba nila iyon sa loob ng academy. Sa kanilang pag-uusap ay sumingit naman si Master Cheng kung saan winika nito na nagpapasalamat raw siya sa pag-aalaga ng academy ng maraming taon kay Cheng Mingxiang, ngunit, sa gitna ng kanilang pag-uusap ay may dumating na isang alagad na nagmamadaling tumungo kay Master Cheng. Kung saan ay natatakot ito at nagmamadaling lumuhad habang winiwika ang pangalan ni Master Cheng. Nagtataka naman si Master Cheng kung bakit tila balisa at natatakot ang alagad nito. Agad naman na nagsalita ang kanyang alagad at sinabing ang kanilang young master raw ay napinsala ang braso nito sa kagagawa ni Xian Tan sa loob ng academy at ito ay nasa bingit na ng kamatayan. Nagulat naman ang principal at vice principal at sabay nilang naisuka ang kanilang ininom dahil sa pagkabigla. Habang si Master Cheng naman ay hindi makapaniwala sa nangyari sa kanyang anak at kitang-kita sa ekspresyon nito ang pagkagalit. Lumipat naman ang eksena sa isang silid sa loob ng academy ay naruroon si Yuyu at kanyang master kung saan ay nagulat si Yuyu sa nalaman niyang balita tungkol sa ginawa ni Xian Tan. Winika naman ng master na kung makakahanap sila ng rank 7 Radiant Master ay maaari pa nitong mapagaling ang braso ni Cheng Mingxiang ngunit tumugon lamang si Yuyu na wala naman raw silang makikita na rank 7 Radiant Master sa buong kaharian.
Sinabi naman ng master na sumulat raw si Master Cheng sa hari upang humiling na maparusahan si Xian Tan dahil sa ginawa nito. Nataranta naman si Yuyu sa kanyang nalaman kung kaya't dali-dali itong tumayo at nais na puntahan ng hari upang kanya itong mapakiusapan, subalit sumagot lamang ang master na huwag siyang kumilos ng padalos-dalos. Agad na lumingon si Yuyu sa kanyang master habang nag-aalala kay Xian Tan at winika niya na hindi raw mahilig sa gulo ang ating bida maliban na lang kung may mga masamang nangyari na hindi nila nalalaman. Sumagot naman ang master nito kung saan ay kahit raw mayroon o wala ay hindi naman ito problema sapagkat ang Huayun sect raw ay ang nangunguna sa buong kaharian samantalang si Xian Tan naman ay isang genius lamang na galing sa mahirap na Changyang family. Sa nag-aalalang ekspresyon ni Yuyu ay sa isip-isip niya kung mapapatawad ba ng hari si Xian Tan. Winika naman ng master na ito raw ay hari ng buong kaharian kung kaya't kailangan nito maging responsable sa mga desisyon nito. Matapos nilang mag-usap ay, tumungo naman si Yuyu sa bintana habang nag-iisip at nag-aalala kay Xian Tan. Makalipas ang isang araw ay pumunta tayo kung saan ay naruroon ang matataas na opisyal ng akademi kasama ang hari at si Master Cheng. Mula roon ay pinakita na ang itsura ng hari kung saan ay winika nito na ilang araw na ang nakakalipas ngunit hindi pa rin nila matagpuan si Xian Tan. Tumugon naman si Master Cheng at sinabing 80% raw na naroon pa rin si Xian Tan sa loob ng academy at nagtatago kung kaya't hinihiling niya na pahintulutan siya nito na pumasok sa academy. Sumagot naman ng may galit ang principal dahil hindi raw iyon ang lugar para kay Master Cheng upang gumawa ng gulo. Habang may nagagalit na ekspresyon ay winika ni Master Cheng na nabalitaan niya na ang ama ni Xian Tan na si Changyang Ba ay tumungo sa Kagarth Academy, at kanyang kinwestiyon kung ano raw ba ang ibig sabihin nito. Sa mga sinabi ni Master Cheng ay nagulat naman ang dalawa dahil hindi nila ito nalaman. Muling humingi ng pahintulot si Master Cheng sa hari at winikang payagan na siya dahil siya na mismo ang maghahanap kay Xian Tan at sa ama nito na si Changyang Ba. Subalit sa gitna ng kanilang usapan ay biglang dumating ang ama ng ating bida at winikang hindi na raw nito kailangan pa na gawin iyon sapagkat isinama na niya si Xian Tan. Pinakita naman si Changyang Ba na kasama ang kanyang anak na si Xian Tan kung saan ay nababalot ng kadena ang buong katawan ng ating bida.